Nahuli ang pag-akyat ng isang kawatan sa isang compound sa Doña Damian Subdivision, Barangay Rosario. Makikita sa CCTV footage ang pag-akyat at pagtalon sa bakod ng isang lalaking nakaputing t-shirt, blue shorts at black face mask. Dahan-dahan itong nagmasid at naglakad sa bakuran, maya-maya ay nawala at pagbalik ay may bitbit ng bisikleta na inilagay malapit sa gate. Muling umikot sa lugar at nang muling makuna ng video ay may bitbit ng backpack. Dahan-dahan itong binuksan ng gate at tuluyang tumakas sakay ng ninakaw na bike. Hindi lalagpas sa 15 minutos ang nangyaring panluloob at pagdanakaw. Nabatid na ang nangyari ay ikalawang insidente na ng nakawan sa parehas na compound sa magkasunod na araw. Nakuha ang isang bisikleta, laptop, speakers, iPhone, bag, wallet at mga laman nito. Nangyari yun, based sa CCTV, 2 a.m. ng September 18, which is Monday yun. So, nung time na yun, around 2 a.m., lahat kami dito sa bahay, pati yung mga tenants namin sa taas, is tulog. So, walang nakapag-alam na napasukan na kami. Around 5 a.m., dun nagising isa naming tenant kasi papasok na siya. So, ang gamit niya is yung bike niya, bike to work. And nakita niya na wala yung bike niya. And yung pinto namin na to is naka-open na siya. So, ginising kaagad ako nung asawa niya, pinaalam yung nawawala daw yung bike. So, ako ang naisip ko kaagad is yung laptop ko, which is provided ng company namin. So, pag-check ko, wala na yung laptop. And yung meron pa akong speaker doon, nakuha niya rin yung speaker. And yung ate ko naman na yung bag niya na nandun, is wala na yung wallet, is yung mga ID niya, pati yung mga bank card, and pati yung iPhone niya, iPhone 6 na cellphone. Nakita po sa CCTV, meron po kami CCTV sa poste. Diyan po siya nanggaling, and dito po siya dumiretso. Tinalon niya po yung bakod, tapos nakapasok po siya dito. Nakakita rin po na yun nga po, yung sequence kung paano siya pumunta doon, kumuha ng gamit, lumipat dito, pati po yung paglabas niya. Ang labas na po is sa mismong guard po namin na gate. Ang gamit niya po is yung bike po na nanakaw. Ayon sa biktima, naiparating na umano ito sa barangay at sa police station sa lugar, ngunit nadismaya umano siya sa kakulangan sa aksyon. After nun, pagka alam namin, tinawagan kagad namin yung barangay. And yung barangay is pumunta dito, which is around mga 8 a.m. na yun ng umaga. Pagkapunta nung barangay dito, pinakita kagad namin yung CCTV, which is buti meron kaming copy. So, napanood ng barangay and sabi nila kung gusto ko daw mag-file ng report is sumama po ako sa kanila. Pagdating ko po sa barangay, so hininga na po ako ng salaysay kung ano nangyari, lahat po ng details na kailangan nila. And kung gusto ko daw po sana na makilala, kasi kung meron naman daw CCTV copy, ang sabi po nila is dumiretso po ako sa PCP7, which is yung police station po malapit sa barangay din. Tabi po ng Eusebio High. So, dumiretso po ako doon. Nag-file po agad ako ng police report para po sa nangyari. And yung lahat po ng details ng nawala na gamit sa amin. Natapos naman po yun. And yung CCTV po is pinorward ko po sa kanila, sa messenger po nila. Kasi sabi po nila, doon na lang daw po nila i-check yung CCTV footage. And iniwan po yung number ko. Just in case na ma-identify nila, sasabihan po nila ako. Pero nung chinek ko po kasi yung messenger, kanina lang, is hindi pa po nasisin yung CCTV. So, hindi po ako sure kung ano po nangyari doon. Nadismaya ako kasi parang wala namang action na nangyari. And ang sabi nila, isa na daw higpitan pa ng mga guard namin kasi subdivision to.
So sana higpitan pa ng mga guard namin yung pagronda, pag-identify sa mga taong papasok at lalabas. During that time, especially kung madaling araw, wala po kaming na inimbestigahan nila or kahit ano. Opo, wala po. Kasi nadismaya nga po ako kasi malinaw naman po yung copy. Sana kung izo-zoom nyo po kasi medyo nagbe-blurred. Pero siguro sa technology nila, parang kaya namang gawan ng paraan. Kahit ma-identify lang yung tao kasi parang hindi na maulit yung mga ganitong pangyayari, lalo na dito sa amin. Kasi ilang beses na ilang beses na may nangyaring nakawan dito Hindi rin naman kami sigurado kung isang tao lang yung gumawa. Pero para sa safety ng mga tao dito. Ikinababahala na ng mga residente na sa dalawang magkasunod na araw ay pinasok ang kanilang lugar ng mga kawatan. Nakuha sa isa pang biktima ang isang Xiaomi cellphone at ginamit pa umano ang mga accounts nito. Nung Sunday ng gabi, sinara ko yung bintana, siguro mga 6 p.m. Tapos mga 7 p.m., nag-online mass kami. Hindi ko napansin na binuksan pa ng asawa ko yung bintana. After nung mass, kumain lang kami, tapos natulog na kami. Tapos yung cellphone ko bago kami matulog, nilagay ko siya actually sa tabi ng ulo ko. Actually parang medyo nakailalim pa siya sa unan ko And then mga bandang before 3 a.m., nagising ako, hinanap ko na yung phone ko. Pero sa sobrang antok, parang natulog na lang ulit ako. Chinek ko kasi yung oras dun sa cellphone ng wife ko, parang mga 2:32 or 2:40 something. Natulog na ako. Tapos mga 5 a.m., gumising kami kasi papasok na sa work kasi Monday na yun Monday na madaling araw. Hinahanap ko yung phone ko, wala talaga. So, naikot namin yung buong kwarto, natanggal namin yung mga unan, wala talaga. So, tinry namin i-miss call gamit yung cellphone ng wife ko. Unattended na siya. Binigay din sa amin ng landlady yung CCTV. And nakita doon na, ang tagal niyan, medyo matagal niyang inaabot sa bintana. Tapos, nakalock yung gate, pero nakita doon sa CCTV ng apartment na tumalon siya doon sa gate. Hindi namin alam kung ba't hindi nagising yung dalawang aso. Tapos kung bakit hindi din ako nagising kasi medyo nasa ilalim ko siya ng unan Tapos inisa-isa niya daw talaga lahat ng unit kung may nakabukas na bintana. Na-tsempo na nakabukas yung bintana namin. Tapos yung screen lang yung nakasara. Pero yung sliding bukas. So, ayun. Yung cellphone is Xiaomi Mi 10T. Actually, na siya, 3 years na siya sa akin. And then, nandun lahat ng accounts, Gmail, Yahoo. And then, nakalink lahat ng bank accounts, BPI debit card, BPI credit card, tapos yung GCash. And then, nung umaga na yun, nag-change password ako. Lahat, Yahoo, Gmail, Facebook, lahat. Nawala sa isip ko na nasa kanya nga pala yung number. So, ma-change password niya yun. Pag-check ko, yun nga, nahack niya lahat nung accounts ko, Gmail, Yahoo, Facebook, Instagram. Yung iniwan niya lang na hindi na-hack is yung LinkedIn. Siguro, sabi niya, wala siyang mapapala doon. So, na-retrieve ko yung Facebook. Ang hindi ko ma-retrieve talaga nung Monday night na yun is yung Gmail, Yahoo, Instagram. Tumawag na ako sa BPI para ipa-deactivate lahat ng cards, debit, credit, e-credit. So, na-deactivate naman siya hating gabi. And then, Tuesday, nagpaalam ako sa work na if pwedeng maagang mag-out para pumunta sa Smart kasi yung nakikita ko lang na way para ma-retrieve yung mga accounts ko, especially yung Google sa Yahoo, is para makuha ko yung same number. Yun, luckily, nakuha ko naman yung same number sa Smart. Kaya Tuesday night, na-retrieve ko din yung Yahoo saka Google. Tapos nakita ko dun pati sa Google, may nakakonect na iPhone 10, if di ako nagkakamali. May nakakonect na iPhone 10, pero hindi naman ako gumagamit ng iPhone ever since. Siguro except yung company phone dati, pero hindi siya iPhone 10, iPhone SE. Panawagan ng mga biktima na maaksyonan ng otoridad ang nangyaring insidente. Ang gusto ko lang sana is mas maging responsive yung mga mga pulisya sa mga gantong bagay. Hindi porket minor crimes is sana hindi nila baliwalain. Kasi may mga taong nawalan. Especially to na lagi nang napapasok. Tapos kami first time, tagal na kami dito. First time kami napasok. Sana kahit na maliliit na krimen, sana tulungan niyo yung mga tao hangga't maaari. Kasi lalo nang ganyan meron CCTV, kaya nga tayo may CCTV ngayon. Nakita naman yung mukha ng tao. Kailangan lang i-enhance, pero nakita naman. So sana, kahit maliliit na krimen, aksyonan naman nila.
imbestigahan, magbigay man lang ng update. Hindi yung parang pakiramdam namin, wala lang yung binigay namin lahat sa kanila. So yun lang, sana imbestigahan talaga nila para hindi na maulit yung mga ganito pangyayari. So para din dun sa presidente namin dito, sana yung tao sa mismong guardhouse namin, sana damihan pa nila. Para sana mas safe. Kasi ang alam ko, konti lang sila doon, mga 4 or 5 lang tuwing gabi. Hindi naman talaga enough yun. And yung mobile nila is 2 lang. Malaki tong street namin. Hanggang doon yun sa dulo. So sana dagdagan, reinforcement ng mga tao kung hanggat maaari. Lalo na ngayon na lalapit na Pasko. Siyempre mas talamak ang nakawan. Sana i-ensure lang natin na nakalak lahat bago tayo matulog. Tapos kahit na may alaga tayong aso minsan, hindi natin alam baka may inispray kaya pati yung mga alagang aso sobrang mahimbing din yung tulog. Sana lang po kasi hanggang ngayon wala pa ring outpo. Sana magkaroon na siya agad kasi hindi lang ito yung unang beses na may nanakawan dito sa street na to. Bukas ang iNews Pasig para sa pahayag ng mga otoridad. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.